Lalagyan na. Hindi. Meron. At lagi mga antilog. Sinawami natin. Gusto yung birthday daw. Huwag na punta. Hukay ko. Ayaw. I'm stuck class.
Para may ebidensya kami kung sino dadalawin ng tatay ko. Ay, ako. Yung mga Ayan, at least nakikita mo. Kaya, ang kasama ko daw sa mga undecided. Ilagay sa number 1. Kami nga mag-asawa, nila-upload. Yung pangalan mo. Ayan, camera siya. Nako. Sabi yung pangalan mo. Hindi naman sa... Hindi sa iniwan. Hindi sa iniwan. Tulog po. Lahat sila. Dalawa kong bata. Masakit, malitos, madamdamin. Luha ko sa mata'y tigilan, alaala mo lang papansin. Bakit ang sabi mo'y pinag... Kami yung ano. Mamaya pa kami. Nakita. Ano siya? Stabilizer. Pangatlo ka na. Pangatlo ka. Si Boomer ang pinakamunta. Napakalikot. Si Joling, bili mo na. Seryoso eh. Papapogi eh. Papakyut eh. Papakyut. Nakadilag pa ako. Star circle niya ang batch. Papakyut. Ayan, pogi-pogi. You would say it's all about love. You were there when I needed you. You were there when the skies were bright, wide open. You were there when I needed you. You were there when the skies were wide, wide open. You were never just empty boxes on the floor.
You were there when the skies go wide, wide open. You were there when I needed you. You were there when the skies go wide, wide open. Please believe me, I'll never let you down. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Yeah, come on. 95. It's time. Stop living life. I guess I'm down to the sky. Stop living the life. I know I've gotta be strong to know that life goes on and on and on and Sabi kayo tinatanong biyaya niyo. So yung iba wala. So parang Ano ba makikita ka? tapos kami na bubutuan lang. Tapos sa day ng graduation. Ay, naku, nakakati na siya. Malaki. Ay, malapit na. Napakain ka nakakapon. Ulit si Biyaya kasi si Velvet. Kung hindi man ngayon, at least meron tayo. Ito na tayo yung doon. Ang bahagi ito Ano yan, may sibon? hindi naman nila alam ang ano na eh. Wala siya ngayon. Oo, grabe. Wala siya ngayon. Kaya nagsusutoy din niya. Ano yun? From the school? Or sa ano na? Yung lang. Ay, ano yun na. Depende doon. Kasi gagawin namin yan. Pagkatapos na. Security na nagdoon. I-ano na lang, i-under na lang. Para ma. Ate, Ang presidente ngayon ay natin. Sa amin naman ang Manay lang yung panganay. The rest first name na kami. Bisaya kasi. hindi ko yung pinalimutan. Nagpunta? Nung pastor, kami tayo doon. Ang Gara, Toto, at hindi sila ang kumandidato para Baka mga pastor, sinaksan. di ba? Punta rin. Panahon na pangalan natin eh. Presidente, at hindi natin alam kung Si Pastor Rosano ng Santa Cruz? Ano sabi niya? Ay, hindi na nga nag-service at may isang pastor din si RD. Little star, good thing. My favorite part. Sino, kilala ba si Eddie Hill? Actually, Eddie Hill. we couldn't have gotten little star back feeling good on better. Sino ang crush mo artista, lalaki? Secret? Si Ding Dong Dantes, pogi ba si Ding Dong Dantes? It's fine, Nancy. Hindi, tinatanong ko na popogihan ka kay Ding Dong Dantes. Mark Bautista, Aga Mulak, Tanong mo sino pogi sa kanya? sino pogi sa inyo? Ano lang? Sino pogi para sa iyo? Artista lang. Ella, Camera shy na siya. With special performances by your favorite stars. The Star Star. Grab. Hello!
So, kung magbalik ang Maria Arias, Magkano po ang kakya? hindi na lang ako bukas. Kaya gawin po dito ng tamang kasulatan. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka Nare-record naniniwala mo sa ba? akin, hindi ako naniniwala sa iyo. Kailan ba i-record yung mga yan? Hindi na kita Sinisilip ko lang eh. Mahirap Kung na anong to. projection nila eh. Kung pwede sa Star Trek. Natatakot akong baka ang sinabi ko ay magkatotoo. Star Trek driver. Uy, huwag mo i-record. Parang sinabi niya ni Kamamaran ng lahat ng kanyang payaman kay Siada. Mayroon akong nalalaman na paraan. Ba't dinala mo pa? Tita, talagay ko Miss Congeniality. kaibigan ngayon ng lolo. Sigurado Melody Palo? Hindi ba? Melody, hello. Melody, hindi ganyan, gano'n. Sino na ito? Tuloy po kayo. Pwedeng isang yung case na nadidig na yung parent yun ang tawag ng double jeopardy. Ano sila yun ni Biyaya rito? Ano sila yun ni Biyaya rito? Bulak na? Naglitan na naman na yun sila duty, lagi na sa mata. Montiyaya, Montiyaya. Pagdating namin sila sa may retard na eh. Dito sa Sierra. Ngayon, sila na. Wala sila sa JA. Dito po kami na sila na. Ako doon. Hindi doon ang dyan. Pero pag pinrip mo, hindi na gano'n. Ano ng tatay? Hindi na. Dahil sa screen na rin. Lalo na. Hinita na kadagdagan. Hindi na. Lalo na retard. Yung bahay niyo, tinitira niyo. Hindi. Ito na ito pala. Ano? Sweetheart niya. Kay Albert. Yun sa'yo. Nagda-drive ng Ano yun? 1976, 77, something like that, or 77. Hinarang ko yung jeep niya. Biyahe, Siniluan, Santa Cruz. So, nag-umex ng jeepney driver na niya. Hinarang ko yung jeep niya. Kalalabas lang namin ng worship service ay Sunday. So kung pababain yung kanyang mga Sayro. pasahero. Para mag-usap na kayo. Sabi niya sa akin, teka, ibabalik, ihatid ko lang, tapos babalik ako. Bumalik naman siya. Tapos may katabi ng church. Ang mga 30 to 40 minutes kami nag-usap. Umiiyak-yan niya ako. Sige, take over the responsibility na ako noon ay pastor ng ng Pangil Baptist Church. Hindi alam nitong sila nang ako umalis, pero I was able to share with him na ikaw na muna mag-take over. Kaya nagpunta ako ng SSS Village. Kasi ayokong makitang wala siya sa ministry. Takay mo na. Kaya nung gumraduate ako ng Phoebias niyan, tuwan-tuwa rin siya dahil isa sa mga good accomplishments. Aside siya, doon masasabi nating milestone ng kanya ministry is makitang pagpapatuloy ako in spite of the problems that we Kaya whenever na mayroong problema, sumisibad siya patungo sa akin. Hindi na siguro alam din natin nurse. So, 2 days yung contact mo, dalam ni dad ko sa Kabukian. Dumadalo yan muli. Bira ka na namin makakita, hindi katulad nung mga bata kami na. Kasi noon ay ma-limit ang contact namin dahil nasa Santa Cruz, Laguna lang namin sa amin. Hinarang ko talaga siya. Isa sa mga miyembro namin sa pangin. Miyembro ng araw. Yung mga pupunta, ba't ikaw sumulot dyan? Tama, Sulat mo na rin ako. Oo. Hindi na sila nung miyembro. Kawit na sila. Hindi na sila.
Kasi mga mababait na Wala na kami pangalan. Bisita na kami. Bumait na. Nagilan niya din. Bilang kasi na porn again eh. Kinilabutan ako na. May record niyan yun. Yung sinabi. Kung gusto niya talaga ng kapanyahan na mayroong isang masasabi niyang sila ko. At ang feeling niya, mayroong siyang accomplishment kung sakaling mayroong isang organisasyon masasabi, this is it, this is mine, this is ours. Gusto ko sanang gawin yun, kaya lang may mga anak siya na pwedeng higit na may malasakit. Kasi kung yung tatlo, kakaisa na ng mga ano. Tapos kung sakali mo mong problema sa registration effect, sabi ko, wala nang problema. I can help you. Kaya lang sabi niya, of course, walang talagang matulog. Uling-uling ka rin. Ito teacher sa bisa. Sino yung mga ano nyo? Ano siya? Walang bagul. Narinig. Hindi ka niya malilimutan sa buong buhay niya. Dilay. Huwag yung sa meeting group na. Ay, sa umong academy. Wala pa rin. Ating po nila, salita mo na. Mga minds.
doon, Alvin, no? Sa iba, sa harap. Hindi ko tayo narito, I believe na hindi ko tayo narito dahil tayo nagluluksan. We believe that this is a victory and success ng ating Panginoon sa life of one of His servants. Naniniwala ako na kaya ko tayo narito ngayon upang parangalan ng Diyos sa 61 taon na kalipas sa buhay ng lingkod ng Diyos. And I believe we have reason or even reasons to rejoice sa ginawa po ng ating Panginoon. Sinasabi ko kakaiba raw ang mga Pilipino dahil hindi po magandang salita yung English na patay, no? There's a death. Sa Pilipino raw po ang salita hindi lagunan through the ministration of this man. Nais ko lang pong sabihin sa inyo that I attended one time upon the invitation run. Isinama niya ako, lumakas ang ulan during that time. At yung pong panahon yun na naging okasyon para siyaran ako ng word. Sa lakas po ng ulan na yun, lumakas din po yung aming tulo ng luha sapagkat during that time, I accepted yung word. He is that kind of man. And because of that, tayo po ay may panahon pa rin para tayo kumanta sa ating Panginoon. Is there any person who would like ano po ng ating organ or somehow? Or piano? Meron po ba? Even ang aming pagkayo, ang aming pagbubo, ang pagsilang at maging ang aming kamatayan. Nakita niyo po naman siguro sa programa ang susunod mga salita. Pero bago po yan,
gagawin simple at saka makulungan yung programa. Sa nauna naisipan ko, siguro na-agree naman sila sa akin, kung po sa programa na Words from Friends Relative, may ibang mga nagsabi gusto na magsalita, ay kami naman po bukas pa rin na mapakinggan kung ano yung gusto niyo pong kwento sa amin alaala sa inyo ng tatay ko. Ang sabi ko, dun sa nakapag-usap kami, kung as much possible, para ito yung tema, yung kwento na hindi namin alam, o kami po ingay na makapakinig ng kwento, at kung sa tatay ko hindi pa namin narinig, kung sino mga kayo magsasalita, siguro sa loob ng 2 o 3 minuto, mahaba po yun. And kung is pamagitan ng kanta o ay most welcome po. So, dun po sa Words from Friends, either lumapit po kayo sa kayo ng salita rito para matawag po kayo. At actually, meron ako sa salita. Kung hindi man, dire-diretso lang sa programa. Ito pong taong sinatasan ng magsalita or bibitahan namin magsalita ay isa po sa request ng tatay ko na kung sino mamamatay yung salita. Siya po ay nakikita ng Reverend Bendiry. Sa pagkakakilala ko po sa kanya, yung po isa niya anak na lalaki, isa ko sa best friend ko. At ang mga alala ko po sa kanya, nung minsan nakatira kami sa Dasmariñas way back 1983-84, medyo may pangangailangan kami noon. Puta na ko pa. Ang tatay ko noon ay merong mga tools na naipon nyo, brand new, na hindi nagagamit. Pero may pangangailangan kami. Ang pinakamalapit namin kapitbahay sa Dasmariñas Palapala, ay alam po siya. So, sabi na ng dami ko, dali mo na lang ito kay Pastor Ben. Pastor Ben patawag sa kanya, late ko lang siya patawag na Uncle Ben. Dali mo ito doon, may kapalasang sulat na yun, alam na yun. So, dala ko yung tools na yun, nabot ko yung sulat, pero alam ko na yun eh. Kinuha ni Uncle Ben yung tools, may plastic mga yun, tinignan niya. Sabi niya, ganda na itong mga ano ko mukhang hindi pa nagagamit. Tapos maya-maya, tumukot na siya, pagkabasa niya ng sulat, o sige, Arnel. Nanginaya sa sana, gamit ito ng tatay ko, pero in a way, nakita ko yun na ibig sabihin ng tatay ko, kaysa mapunta sa ibang tao, na ito ay parating, or, okay na yan, ito na, ang mga gano'n, alam niyo yung tao yun ay mag-iingat kung gamit mo yun. Yun ang nakakala ko sa tao ito. Tapos, yung kwento ng nanay at tatay ko, nung nasa PMI, ako pala ang anak noon, naging presidente sila ng seminaryo ito. Basta sinasabi ng tatay na naalala ko noon, malalapitan, malimit na kausap, at simple lang na tawag ng kaibigan. Tawag din po nito ay naging guro mo din ng hindi ako nagkakamit ng kong kapatid. Nagkakamit po naman sila sa seminaryo sa Pigas. Kaya po, inuwi ba itong taong ito, tinatawag po si Uncle Ben para sa kanya pong sasabihin. Parang mabaliktad ang pangyayari. Parang ito pa tayo na pinaramalan, no? Ngayon maraming salamat sa matiyayang salita. Si Arnel po ay mahalaga sa amin sapagkat may panganak yan. Ilang buwan pa lang, inasal ko ang may diferensya. Ang diferensya niya, yung kanyang lamang loob ay basta nagkaroon ng komplikasyon at kinakailangan na operahin. At ang misis ko po noon ay siyang nurse at Philippine Missionary Institute. Nagtulong-tulong mga kapatid para
si Arnel ay maging kung ano siya ngayon. Isang malaking biyaya ng Diyos na siyang nakita ng kanilang ama't ina sa umpisa pa lang. Iba't iba ang pagtawag sa atin ng Diyos, iba't iba ang ating kasaysayan, katulad ng sinabi ng isang tanyag na manunulat at makata. Sabi niya, ang mundong ito, ang daigdig na ito, ay isang malaking tanghalan. At bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa entablado ng buhay. Walang kasaysayan ang buhay na pareho. Hindi na nakatutuwa sa buhay. At ano man ang maging kasaysayan ng buhay, laging may kabutihan na iniiwan ito. Si Pastor at Mrs. Alvarez, si nurse, ang kanyang may bahay ay ka-espela ko sa seminaryo. Si Pastor Alvarez po, Pastor Oscar, ay naging estudyante ko. At napasin ko sa buhay nila kakaibang uri ang tinatawag ng paghabi ng Diyos ng kasaysayan ng buhay nila. Para bang hindi sila yung tao na itinalaga sa pag-umpisa sa isang mababang kalagayan at pataas ng pataas at pataas ng pataas. Kundi sa umpisa pa lang, ang naranasan nila kadalasan ay mga mabibigat na pangyayari na sasaluhin sa buhay. Na may kahirapan na naharapin. Lang isa, dalawa, tatlo, kundi minsan habang buhay, parang ganon ang kanilang lakbayin. Pero ikatutuwa natin dito. Isang bagay ang hindi nalilimutan ni Pastor Oscar, at yun na yung misyon na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Buong puso siyang naniniwala na may lugar siya sa mundong ito, may papel siyang gagampanan sa mundong ito. At yun walang iba kundi itaguyod ang pangangaral ng Ebanghelyo, at ikalawa, itaguyod niya ang kanyang sambahayan, lalo na ang kanyang mga anak. Ano man ang mangyari, hindi niya ibababa ang dalawang pananagutan. Kaya nakita naman natin ang bunga. Kuminsan kahit na kung siya'y nag-iisip na baka hindi ako paniwalaan dahil sino ba ako na magsasalita at mag-Diyos sa kabilang ng kung siya. Sapagkat alam niya na ang iyaabot nito tao ay hindi kanya at hindi galing sa kanya. At hindi rin naman niya gawa. Hindi ito'y galing sa Diyos at gawa ng Diyos. Nung po siya ay nagtrabaho sa Philippine Missionary Institute, siya po ay naging malapit sa akin. At maraming pagkakataon na ako ang kanyang naging tagapagtanggol sa mga pangyayari na kinakailangan ng isang tagapagtanggol. At lagi niya sinasabi sa akin noon, hindi ko nalilimutan, ang lahat ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Sa totoo lang po, kung magkasama kami, ako ang kinakabahan sa kanya. Dahil mas malaki ang kanyang pamilya kaysa akin. Tatlo lang ang aking anak, ang aming anak, at siya po ay kay dami. Mabuti-buti po yung aking trabaho, at yung kanya ay hindi naman bagamat trabaho din, hindi naging magaan sa kanya ang itaguyod ng kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, gagawin niya ang lahat alang-alang sa kanyang mga anak. At ito na may pinatunayan niya. Inisip niya ang lahat ng paraan, ginawa niya ang lahat ng paraan upang mga bata hindi lamang makakain,
kung hindi ang mga bata ay makapag-aral din. Sa iba siguro na iwanan ang kanyang asawa. Naroon pa rin siya hanggang sa kahulilihan sandali. Yun po ang sasabi ko sa taong ito. Kaya po nang dumating sa akin ng pasabi na kumari ako magbigay ng kaunting pananalita bilang parangal sa Diyos na Diyos ng tao ito at bilang parangal sa Diyos na nagkaroon ng kasiyahan na gumawa sa buhay ng tao ito at gawing tulayan, daluyan ang kanyang mayamang awa, biyaya at kapangyarihan. Ang buhay nito, hindi po ako maaaring makatanggi at hindi lang ito para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Ito po ay para sa mga kapwa namin na minsan sa isang yugto ng aming buhay ay nagsabi, Panginoon, ang buhay nito ay sa iyo. Kung may papapakinabangan ka sa buhay nito, kunin mo po at gamitin mo po. At nakatutuwa na ang Diyos, tinatanggap ang gayong mga pag-aalay ng buhay. Kasama na ang buhay ng ating kapatid. Dito po sa Apokalipsis, chapter 4, dito po sa pahayag, meron pong nasusulat dito na gusto kong tingnan lamang natin. Pahayag, Kabanatang 14 at talatang 13. Sabihin ko ngayong hapon ay magdudulot ng pag-asa, hindi lang sa kanyang naiwan. Kundi gusto niya na sasabihin ko ngayong hapon, at sinasabi ko ngayong hapon, ay magdudulot ng pag-asa sa ating lahat na naririto. At sa pamamagitan ng pagkabuwal, ang sabi nga ni Pastor Eloy, pagkabuwal ng isang sundalo ng Panginoon. Gusto niya sa pamamagitan ng ginagawa natin ngayong hapon, itaas natin ang ating mga paningin, ang focus ng ating buhay